Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. At unahin nga nating pag-usapan itong bagong video na inilabas ni Raisa May Dizon sa kanyang Facebook page na bago nga po siya pumasok sa kanyang trabaho sa pag-hosting dito po sa programang Eat Bulaga. Syempre, nagbe-breakfast muna siya, and ngayong araw po ang breakfast niya ay pancake na may cheese na merong honey, at gamit po ni Raisa May Dizon yung basong malaki ng kanyang mommy na halos yung mukha po ni Raisa May Dizon ay kasyang-kasya dito. Lubos din po ang pasasalamat mga Kadabarkads ni Raisa May sa mga nagme-message daw sa kanya and talagang sumuporta po sa interview niya po dito sa Tony Talks. Nababasa niya daw lahat ng mga comments ninyo. And also nagpapasalamat din siya sa mga followers niya na milyon-milyon na po mga Kadabarkads. Nang dahil po kasi sa interview na Tony Talks, mas lalong hinangaan at sinuportahan ngayon na si Raisa May Dizon ng marami. Samantalang since pre-recorded nga po ang Monday and Tuesday episode ng Itbulaga, balik eskwela naman po itong si Karen Aistro. At pakikita nga po sa short video clip na binahagi ni Karen Aistro mga Kadabarkads na talaga namang super saya niya and excited sa kanyang first day of school nitong mga nakarang araw. Samantalang next topic naman, kilalanin naman natin ang ilan sa mga nasa likod ng kamera ng programang Itbulaga. So nung nakaraan, di ba may nakilala po tayong dalawang staff and crew. Ngayon, meron na naman pong dalawang inilapag ang TVJ sa kanilang Facebook page. Una na dyan ay si Kiko, ang floor director po ng Itbulaga. Since 2023, pangarap niya daw po talaga mga Kadabarkads na mapasok dito sa Itbulaga. And nakita nga natin yung mga ginagawa niya dito. Grabe mga Kadabarkads, talagang sobrang dedicated siya sa kanyang trabaho. Sobrang sipag and talagang love na love niya rin talaga yung kanyang ginagawa. Also nakilala din natin si Mitch, writer slash floor director. So pagkatapos niya daw pong gumawa ng mga tanong sa GB5, bumababa daw siya para naman mag-floor director. And sinabi niya nga po dito sa video na talagang minahal niya po yung posisyon niya sa Itbulaga, minahal niya po yung ginagawa niya sa Itbulaga kasi parang pamilya na rin niya po ang mga Dabarkads natin dito sa loob ng studio. So yun po talaga yung importante sa isang trabaho mga Kadabarkads. Kaya kailangan nyo siyang yakapin, kailangan nyo siyang mahalin, at doon sa paraang yun, magtatagal talaga kayo sa isang company katulad po ng mga staff and crew ng Itbulaga. Sabi nga dito na isang Dabarkads natin, dito talaga nagsimula si Jose Manalo as FD. Kilala rin siya as audition master, kaya sa pagkakaalam ko, if I'm not mistaken, may boses pa rin siya para sa mga staff o nagsasabi sa magaganap o napagsasabihan niya ang staff. And also, si Ian Red, he also works sometimes behind the camera. Diyan din siya nagsimula. May isang episode ng therapy, si Ian ang sub as FD tapos binibiro nila bossing. So si Ian Red naman kasi mga Kadabarkads, kaya siya naging host ng Itbulaga. May potential talaga siya. Bagay na bagay po talaga siya sa entertainment show katulad ng Itbulaga. And also, kayang-kaya niya talaga makipagsabayan sa mga joke ng Dabarkads natin. Samantalang next topic naman, after 14 years, binalikan naman po ng Itbulaga itong video ni Raisa May Dizon nung time po na nag-audition siya sa Miss Philippines 2012. And napanood nga natin yung pagsayaw-sayaw, pagkembot-kembot po ni Raisa May Dizon doon. Nakangiti na lang ako habang pinapanood. Tapos tinitingnan ko si Raisa May Dizon ngayon. Sobrang laki po talaga ng pinagbago. Sobrang laki ng glow up ni Raisa May Dizon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang post ni Queen Amber Torres sa kanyang Facebook page na kung saan ay meron po siyang pahula doon. Sabi niya, meron daw po siyang makakasama na pogi tapos maputi. Then may nag-comment nga dito na alam ko yan bestie, Alden Richards. Tapos nag-comment si Queen Amber na, bestie, bakit mo nahulaan? So, ibig sabihin, makakasama niya si Alden Richards na kung saan ay nakatambal nga ni Maine Mendoza
as Aldab dito po sa Itbulaga, mga Kadaber Gods. So ang swerte niya, 'di ba, makakasama niya si Alden, 'yun ay kung may katotohanan nga po ito. Kasi siyempre nabigyan siya ng pagkakataon na makamit niya, makasama niya yung pinapangarap pong makasama ng ibang Dabber Gods natin. Samantalang update naman tayo para po kay Boss Joey De Leon. So tingnan natin kung makakasama natin siya mamaya sa live episode ng Eat Bulaga. At pag wala pa po siya mamaya mga Kadaber Gods, syempre alam naman natin ang sitwasyon niya ngayon, nagpapagaling and nagpapalakas, nagbabawi po mga Kadaber Gods. Sabi nga dito, veteran TV host and comedian Joey De Leon has recently experienced vertigo, strain, causing dizziness and loss of balance. Due to his advanced age and the physical demands of live television, the condition occasionally requires him to take time off the rest and recover. So, yun po yun mga Kadaber Gods. Wala naman pong masamang nangyari kay Boss Joey kung baga nagpapagaling, nagpapahinga lamang po siya dahil bawal nga po siya sa live episode or sa mga show dahil may posibilidad na ma-out of balance siya pag siya po ay nakatayo. Samantalang talakayin naman natin mga Kadaber Gods itong bagong write-ups po na lumabas. Tungkol ito sa isang programa na kung saan ay nagkaroon daw po ng aberya sa usaping pera. Ayon kasi dito, isang programang nagsisimula sa prime time sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng aberya sa pera production, kailangang mangutang ulit o kakansilahin na lang. Nakalungkot ang sinasabi talaga ng isang production outfit dahil hindi pa naman nagsisimula ang kanilang bagong programa ay may posibilidad na makansila kaagad ito. Nagkaaberya daw sa pera ang produksyon at kinakailangan daw mangutang muli para matuloy ang taping para sa mga susunod na episodes. Buna sana ang programa kaya lang aware naman ang produksyon na lubog na ang kumpanya sa pagkakautang at pagkalugi. Aware naman daw ang produksyon ng serye na nangyayari sa kumpanya ngunit hindi nila mapipilit na mag-taping kung wala naman daw na budget na para dito. Kaya maring paiksiin o makansila na lang ang programang ito, ilulunsad sa mga susunod na linggo. So ano kayang programa po yon dito sa prime time? Kasi merong mga nagko-comment na baka sa TV5 yan, baka sa ABS, baka sa GMA. So samot-saring opinion na po ang mga nababasa natin. Pero syempre mga Kadaber Gods, hindi naman ito sa TV5. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano kayaman ang mga producer ng programa at may-ari po ng naturang network, mga Kadaber Gods, 'di ba? Kaya imposibleng sa TV5 ito. And hindi naman talaga may iwasang mangyari po ito sa mga programa or sa mga network dahil kasama talaga ito sa kanilang buhay. So paano mga Kadaber Gods, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.